sa kanyang paghihintay natin sa pagdating. Pero bago natin pag-usapan ito, wala ba kayong napapansin, pasimula ang pagdiriwang, subalit ang binasa ay tungkol sa wakas. Pasimula ang pagdiriwang, subalit ang pinag-uusapan ay ang katapusan ng mundo, sapagkat walang maaaring magsimula kung walang natatapos. Kaya nga maging sa mga gumagraduate sa atin, ang tawag sa pagtatapos, commencement exercises. Walang nagsisimula kapag walang natatapos. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano sa buhay natin ang dapat nating wakasan upang magkaroon ng panibagong simula? May mga bagay ba sa atin na dapat putulin? May mga bagay ba sa atin na dapat tuldukan para magkaroon ng pasimula? Sapagkat kung ayaw nating tapusin ang mga bagay na ito, tila sarado tayo sa pagbubukas ng isang bagong umaga. Ang pagdating ng Diyos ay nag-uugat ng isang pasimula. Pasimula ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, ng bagong pananaw. Bagong pananaw. Nakakatakot ang ating mga narinig kung talagang sasabihin natin ng literal ang kahulugan nito, di ka naaabot sa Pasko. Hindi mo na masisindihan ang mga bituing ito. Ewan ko kung nabilang mo na nga kung ilang bituin ang nalagay dito. Kaya pala hirap na akong bumili ng parol na puti na ubos na pala ng simbahang ito. Ibig ko lamang sabihin, parang handang-handa na tayo. Isang bagay lamang nakikita ko dito, hindi tayo nalulupig ng dilim, hindi tayo nalulupig ng mga nakakatakot na balitang naririnig, sapagkat nakatuon pa rin ang iyong pansin sa liwanag na sisindak sa kadiliman ng buhay. Ang liwanag ni Kristo sumindak sa dilim. Panakot sa dilim, liwanag ng pag-asa. Pero tingnan muna natin ang nakakatakot na pagbasa. Natakot ka nga ba? Pinakinggan mo nga ba? Sapagkat kung daluyong ng dagat na malaki ang ating pinag-uusapan, maging itong magandang bahay dalanginan, mawawasak, mawawala. Maging iyong pinanghahawakan, wala kang tatakbuhan, kamatayan ang iyong pupuntahan. Iyon ang makitid na pananaw. Kaya nga ang pagdating ni Jesus, inilalagay niya tayo sa bagong pagtingin, bagong pananaw sa mga nagaganap sa ating buhay. Una, gusto mo nga ba siyang dumating? Sapagkat kung ganito ang pamamaraan ng kanyang pagdating, paano ko siya sasalubungin? Kaya nga kung ang iyong panalangin, "Come Lord Jesus, come, Maranatha," pasensya na, di pa ako nakikiisa sapagkat ang panalangin ko mula kagabi, batay sa makitid kong pananaw, kung panghahawakan ko lamang ay magugunaw, kung aagawin mo lamang ang aking pinahahalagahan, kung hindi mo man bibigyan ng halaga ang aking mga pinagpaguran, huwag ka na lang dumating. If our prayer is, "Come Lord Jesus, come," my prayer, please do not come. Sapagkat kung ganito ang ating mga makikita sa kanyang pagdating, pwede bang dumating ka naman kung saan maliwanag ang lahat ng bituin, kung saan sumisikat ang araw,
Pwede ka bang dumating? Masaya na lang tayo. Huwag mo na lang akong paiyakin. Pagod na kaming umiiyak. 2 taon na ang pandemyang ito. Ibig mong sabihin, akala ko magsisimula ng pag-asa. Nananakot na naman si virus mula sa Africa. Ano ba ang magaganap sa atin? Huwag ka na lang dumating. Pero kanina habang nakikita ko ang mga tao dito, tuwang-tuwa ako. Di man tayo nag-uusap, nararamdaman ko ang mga pananabik sapagkat ito ang hinahanap natin na dapat naganap noong 1 taon. At ngayon nagsisimulang nabubuksan ng simbahan. Halina, Jesus, halina. Teka, may daluyong pang dumarating. Kung saan bituin sa langit, babagsak, pinanghahawakan mo'y iyong bibitiwan lahat. Ano ang iyong nararamdaman ngayon? Nais mo ba siyang dumating? Tanungin natin si Jesus, kailan ka ba darating? Kailan? Hindi mo alam ang oras. Maaari siyang dumating sa madaling araw, sa pagbubukang liwayway, tanghaling tapat, takip silim o maging sa hating gabi ng ating buhay. Ihanda mo ang iyong sarili. Be vigilant, be awake, be attentive to the very movement. Baka kasi mamaya, nandyan na siya, dumating na siya, hindi mo pa siya napansin. Pagdating ng Diyos. May mga pagkakataong sa kanyang pagdating, tila ikaw ay kanyang guguluhin. May mga bagay sa buhay na dapat guluhin para luminaw. Sa kanyang pagdating, maaari kanyang gambalain. Sa kanyang pagdating, maghuhudyat siya ng digmaan laban ng puso ng tao at ng Diyos. Kung saan ang digma ay ihuhudyat ng Diyos, kakalabanin niya ang tao. Kung ito man ang ninanais natin, Panginoon, ang panalangin ko, sana matalo ako sa digmaang ito, pag-ibig mo'y magwagi sa digmaang sinimulan mo. Natatandaan ko si San Pablo noong siya'y nagpasyang sumunod kay Jesus. May digmaang naganap sa kanyang puso. Why are the very things that I hate, are the very things that I do? I cannot understand myself. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam kong masama, bakit ko ginagawa? Alam ko namang mali, pero ito ang aking buhay. Pagdating ng Diyos, maghuhudyat siya ng isang digmaan. Alam niyo kung ano ang tama, pero bakit mali ang tinatahak? May digmaang magaganap sa iyo. Pagdating ng Diyos, masisisi mo ba ako, Panginoon, kung masama na ang pinipili ko? Ilang beses na akong sumisigaw sa iyo, nananaghoy sa kalagayang di ko mabago, at napakatahimik mo. Pinakinggan na ba ng Diyos ang iyong panalangin? Natatandaan ko po nung bata pa ako, alaga ako ng madre. At ang madreng yon, ipinakilala sa akin si Kristo. Sa harap ng mahal na ina ng laging saklolo, ang sabi ni Sister Leonor, ipagdasal natin ang kapayapaan ng Pilipinas. Nakadipa pa ako noon. I was 7 years old at that time. I am now 51 years old sa edad, 40 sa muka. Hanggang ngayon,
nagdadasal pa rin ako sa kapayapaan ng Pilipinas lalong gumugulo. Pinakikinggan ba ng Diyos ang aking panalangin? Hindi naman masama ang aking pinapanalangin. Hindi naman masama at makasarili ang aking dalangin. Pero bakit parang Diyos di nakikinig sa akin? Ano ang nagaganap na ito? Nakikinig ka ba? Sino ba talaga ang kausap ko? Ang nanay ko, nagdadialysis po siya ngayon. 7 years na siya sa dialysis, 3 times a week. Ang nakakakuan, minsan, hindi siya nakahinga. Tinakbo sa ospital, tinawag ng aking kapatid. Tinawagan ako, Father, pumunta ka na sa UST. Mamamatay na si Mama. Tinawagan ko uli ang aking kapatid. Totoo bang mamamatay na? Nagsasakit-sakitan lang para pauwiin ako? O joke-joke lang? Eto na. Magmimisa ako noon sa Antipolo. It was Divine Mercy Sunday. Naghihingalo na ba talaga? Sabi ko. Oo, bilisan mo. Pakisabi kay Mama, hindi ako makaka-attend sa paghihingalo niya. Pasensya na. Kasi magmimisa ako. Pero itong ibulong mo sa kanya, habang naghihingalo ka habang hirap na hirap kang huminga, ipinagdadasal ka ni Father at ng buong sambayanan ng Antipolo. Pagkatapos ng misa, pumunta na po ako sa UST. Aba, buhay ka pa pala. Funeral mass na yung ginawa ko. Salamat sa Diyos, hindi pa niya panahon. Tapos sabi niya, handa na naman ako. Oo, handa ka na. Pero tila ang Diyos hindi pa handa sa iyo. So wag mong madaliin. Diyos ang magsasabi kung kailan ka aalis dito. Politiko ang nanay ko. Sa amin, pag nagkasakit, hindi pa COVID noon, buong barangay umaakyat sa ospital. Ang sabi ng aking kapitbahay, Norma, nakulam ka. Isuot mo ang taling puting ito. Aba, ang nanay ko, ginawa pang Karate Kid. Sana nilagay na lang yung kay Wonder Woman. Maganda naman ang nanay ko. Norma, pinatawas na kita. Ang lumabas, baboy na itim. Naalala ko yung baboy na itim namin sa farm. Hinihingi pala nung asawa ng kanyang kapatid dahil pang-birthday. Hindi binigay. Ginawa pang mangkukulam ang aking tita. Hawakan mo ang batong itim na ito. Maglagay ka dyan ng mga palaspas, panghampas sa mga aswang. Kung ano-ano ang nilagay sa nanay ko. Hindi ko naman sila mapigilan kasi baka awayin ako. They were just only showing their concern to my mother. Pagkatapos noon, pinatawag ko ang aking mga auntie nung wala nang bisita. Magmi-meeting tayo ngayon. Naniniwala ba kayong ang Diyos ang ating lakas? Amen. Tatanong ko din sa inyo yon. Naniniwala ba kayong ang pinakamabuti ang nasa puso ng Diyos para sa inyo? So 3 lang ang nagsisimba. Ulit ang sagot. Amen. Yon ang tanong ko sa aking mga kapamilya. Ang sabi ko, kung siya nga ang pinaniniwalaan nyo, bakit
may anting-anting kayo? Bakit pinatawas niyo si mama? Wala namang masama doon, Father. Wala namang mawawala doon. Tanong, talaga bang walang nawawala? Binalikan ko ang nanay ko sa mga nakamamatay na tanong ko, Ma, gusto mo bang wag nang mag-dialysis ngayon? Gusto mo ba na gumaling ka sa oras na ito? Huwag kang hihingi sa Diyos. Humingi ka sa demonyo. Para akong sinapian na. Huwag kang hihingi sa Diyos. Kung gusto mong gumaling ngayong araw na ito, sa demonyo ka lumapit. Gusto niyong yumaman overnight? Gusto mong mawala na ang pagdurusang iyong pinagdadaanan? Sa demonyo ka humingi. Huwag sa Diyos. Pagbibigyan ka niya ngayon. Pero may kapalit yan. Ang kaluluwa mo. Sabi ko sa nanay ko, alam mo, hindi ko naman pinagdadasal na huwag ka nang mag-dialysis. Ang pinagdadasal ko, maganap nawa sa iyo ang niluloob ng Diyos. Kahit hindi ko maintindihan na para siyang hindi nakikinig, alam kong mabuti pa rin ang layon niya sa atin. Hindi lang basta mabuti, yung pinaka-mabuti. Hindi ko pinapadasal na yung nais ko ang maganap, na yung hinihingi ko ang ibigay mo. Ang pinagdadasal ko, ibigay mo yung kalooban mo. Yun ang ibig sabihin ng pananalig. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Huwag na huwag kayong mahuhulog sa tukso na ang lahat ng kahilingan nyo'y pagbibigyan niya. Huwag kayong mahuhulog sa tukso ng demonyo na ibibigay niya ngayon ang nais mo. Sapagkat yung nais mong yan, may kakambal na malaking halaga higit sa ibinigay niya sa iyo. Ilang beses na nating pinagdasal, Panginoon, mawala na sana ang COVID-19 na ito. Tinutukso tayo ng demonyo. Kapag habang humahaba ang krisis ng tao, tinutukso niya tayong tumalikod sa Diyos na tila baga hindi nakikinig sa ating hinihingi. May mga nagpatiwakal na sa atin, may tumalikod na sa Kanya, mayroon nang hindi nakapagtiis ng paghihintay sa sagot niya, na alam mo namang sumagot na siya, pero hindi mo maintindihan ang nais niya. Mahal na mahal tayo ng Diyos, pero hindi sa iyong paraan. Hindi dahil ayaw kanyang pagbigyan. Hindi na tayo makapaghintay, kaya tumatalikod na lang, na para bang sa panalangin, huwag ka na lang dumating. Nakakainip na, pagod na kaming maghintay. At ngayon, kinakanta natin, Halina Jesus, halina. Pero huwag kang mahuhulog sa tukso ng kalaban
ibibigay niya sa iyo ang gusto mo, pero may kapalit ang kaluluwa mo. Alam ng Diyos kung kailan matatapos ang krisis na ito. Alam niya kung hanggang saan ang pinagdadaanang ito. Huwag kayong mag-alala. Dumating man ang mga dalubyo sa buhay mo, bagsakan ka man ng araw, ng buwan at ng bituin, ang pangalawang bahagi ng Ebanghelyo, tumayo ka, itaas mo ang iyong ulo, nang mayroong lakas at paninindigang ang tawag, pag-asa. Minsan may lumapit sa akin, sabi, "This is the darkest hour in our country." Sagot ko sa kanya, that is a good news. Because if you are talking about the darkest hour, the next step will be the dawn. Tatandaan natin ang kanyang unang pagdating, naganap sa hating gabi. Kaya nga ang tinawag ay banal na gabi. O holy night, holy darkness, blessed night. Nang nanaghoy ang tao, narinig ng langit, nang tumugon ang Diyos, ang tugon niya'y Pasko. Hindi ito basta-basta awit lamang natin. Napapakinggan niya ang ating panalangin at ibibigay niya ang ating ninanais, hindi sa paraang iyong ibig, kundi sa paraang kanyang niloloob sa kanyang pinakamamahal. Panalangin, di mo man tila tinutugon ang aking samot panalangin, naway alam ko, naniniwala ako, ang iyong nilalayon pinakamabuti sa buhay ko. Kung kinakailangang ako'y magkasakit, kung kinakailangan kong batahin ang mga paghihirap na aking pinagdadaanan, kung dito kita maririnig, hayaan mo na akong magkasakit. Kung ang katumbas naman ito'y yakap mo't pag-ibig. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya siguro napapasa natin ang ating pinagdadaanan. Kaya siguro hanggang ngayon, pwede ka pang mag-Merry Christmas, mag-heart, mag-GB lang. Kala mo si Father Johnson lang yun, ha? Nahawa na po ako. Kung hanggang ngayon, nakakangiti ka pa rin at bibili ka pa ng Hungarian sausage sa tinda ni Father Alex, kung hanggang ngayon, nananabi ka pa rin sa liwanag ng Pasko, ibig sabihin, hindi ka bumibitaw sa pangako ni Kristo. At alam natin na ang Diyos hindi sumisira sa kanyang pangako. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang palakpak na yan, naririnig ng langit. Ang palakpak na yan, sinasabayan ng awit ng mga anghel. Ang palakpak na yan ay ang pagsasabing sa gitna man ng kadiliman, tayo pa rin ay aawit, tayo pa rin ay magsasaya, sapagkat dilim na nananakot sa atin, ngayon nasisindak ng liwanag, unang liwanag ng kandila,
ang tawag ay kandila ng pag-asa. Hindi sinira ng dilim ang ating pananalig na ang Diyos sumasa atin. Kung ang ating panalangin ay ang kanyang pagdating, tayo'y nasa Adbyento rin. Magugulat ka na lang, ang Diyos din nasa panahon ng Adbyento rin. Uulitin ko to. Kung ang paghihintay natin sa kanyang pagdating ay Adbyento, ang Diyos nasa Adbyento rin, hinihintay niya ang iyong pagdating. Kaya nga pinapaalala, anak, bumalik ka na sa akin. Matagal na tayong hindi nagkikita. Balikan mo na ang iyong mapagmahal na Ama. Naghihintay pa rin ako sa iyong pagdating. Kaya hinayaan kong ipagdiwang muli ang Adbyento at Pasko upang paalala sa iyo, hindi ako nakakalimot, hindi kita pinabayaan, hindi kita binitiwan. Pero Panginoon, ang dami-dami kong pinagdadaanan. Huwag kang mag-alala. Kung pinagdadaanan mo lang yan, ede daanan mo lang. Huwag kang mananatili. Magpatuloy ka. Doon naghihintay ang iyong mapagmahal na Ama. Huwag kang matakot sa daluyong ng buhay. Huwag kang magpapalumpo sa mga suliraning yan. Palalakasin niya ang iyong tuhod, patatatagin niya ang iyong puso, ilalabas niya ang galing ng iyong buhay. Anak kita, alam kong naniniwala ako sa iyo, dumating ka na, naghihintay ang iyong Ama. Katulad ng isang magulang na naghihintay sa kanyang anak, magdidiwang ba tayo ng Pasko ngayon? Wala pa siya. Tinawagan mo na ba? Sabi niya, darating siya. Yun din naman ang pangako niya noong 1 taon, pero hindi siya dumating. Sabi niya ngayon, darating daw siya. Huwag ka munang kumain. May oras pa. Huwag muna tayong maghapunan. Wala pa siya. Biglang kumatok ang pintuan at nang binuksan, "Hay anak, nandito ka na. Magsimula na tayong magdiwang ng Pasko." Parang hindi buo kung wala ka. Masyado po kasing madilim ang aking dinaanan. Pero yung habang naaalala kong ako'y iyong hinihintay, yon ang nagbigay liwanag para magpatuloy ako sa buhay. Ang Diyos, hinihintay ka rin. Tayo'y darating. Siya'y darating din. Magtatagpo at magsasabing, oo nga, nang nakita natin ang Diyos, nagsimula ang pagdiriwang ng puso. Anong sabi ni San Agustin? My heart is restless, O God, until it rests in you. And God said, I am also restless until you rest in me. Huwag kang mag-alala. Napakadilim man ng iyong pinagdadaanan, kandila ng pag-asa sa iyo'y aking ibibigay, na sisindak sa dilim at magpapaalala, anak, lumakad ka, naghihintay ang iyong mapagmahal na Ama. Ang Adbyento ay tungkol
sa pananabik ng tao sa Diyos. Ang Adbyento rin ay tungkol sa pananabik ng Diyos sa tao. Pananabik ng Diyos sa iyo ay ngayon nandito ka na pala. Matatahimik na ang puso ko. Magagalak na ang kalooban ko. Anuman ang mga tanong na ating kinahaharap, huwag na huwag mong kalilimutan, ang Diyos hindi Kanya pinabayaan. Ang Diyos hindi Kanya binitiwan. Kaya nga, darating Siya, mananatili Siya, sabay tayong magdiriwang ng pag-ibig niya, ang tawag ay Pasko. Amen.